Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na bonus reading for October, pera, and career. So Leo, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Leo yon, kaya relax lang po kayo, okay? Use your intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guides for today. So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Leo. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong Oktubre pagdating sa pera and career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting current energy, you have the Two of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Two of Swords. Wow. 2 is here and then 1 1. Kita ko ito, you're on the right direction. You're on the right path. Okay? In the area of your challenge for the month, meron kang Six of Cups. In the area of your fortune, you have the Moon card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Seven of Pentacles. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay ng Nobyembre, ito yon. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background, meron ka pong Queen of Swords. Queen of Swords all about you being open to the possibilities. Malinaw sa isip mo kung ano yung mga bagay na maaaring maganap, ano yung mga bagay na ayaw mo, at ano yung mga bagay na gusto mo. Wala ka ng time para sa confusion, wala ka ng time para sa mga bagay na hindi sure. Sabi mo, yung gusto ko, makukuha ko. Especially here, with the Moon card in your fortune area, meron kang kalinawan na makukuha. May mga sagot na makukuha. May mga clarity na magaganap. So kung medyo ngayon sa buhay mo Leo, marami kang mga iniisip na paano ba to? Paano ba yan? Saan ko kukunin to? Anong gagawin ko dito? Saan ako pupunta? Yung mga question na yan mawawala. Mahasagot na yan this time. Okay? With the Queen of Swords here, narinig ko na you have to step up in your leadership role. No? This is your time. Yung pagiging leader mo, yung pagiging punong abala mo, yung parang pag may binigay sa yung problema, pag may binigay sa yung skills or assignment or task, kayang-kaya mong mamuno. At yan ay leadership role mo. Diba king and queens kayo ng sign? Kayo yung mga main character sa lahat ng sign. So, ito yung moment mo to step up and show people na kayang-kaya mong pamayanihin o gawin o spearhead, kumbaga, yung isang proyekto o isang task. No? Nakita ko rito na sabi ng spirit guides mo, always stand by the truth. Okay? Kung ano yung katotohanan sa isang bagay, doon ka kumapit. Para yung clarity na hinahangad mo, na hinihiling mo, ay makuha mo. Because nakita ko rito na bukod sa pagtulay sa mga bagay na gusto mo, dapat daw matuto ka rin maging bukas. Tira mo yung kamay niya. Kita nyo ba? Teka lang. Focus natin. Yan. Diba yung kamay niya nakaputol na yung tali kasi pinutol niya gamit yung espada. Sabi niya, hindi na ako papatali pa sa makaluma kong paniniwala. Ngayon, bukas na ako sa mga bagong paraan, bagong strategy, bagong way of achieving my goal. So ngayon, kayo po yung pinapayuhan to seek advice, especially if you have mentors around you, teacher, nanay, boss, co-worker, yung talagang nakakaalam sa gusto mong gawin. Because those people that will give you advices this time will give you clarity para sa mga bagay na gusto mong gawin. Okay? So, napaka-promising na mga balak mong gawin in the near future. Basta malinawan ka lang at maging open ka lang for anything, talagang maabot mo yan. Okay? At the center, you have the Page of Swords. Page of Swords all about you getting that good news. Okay? May darating po sa inyo magandang oportunidad for growth and for creative expression ninyo. Nakita ko rito na if you want something, alam kong kukunin mo. You are very, very good in finding resources. Nakita ko rin dito na kung meron kang hindi naiintindihan, itanong. Kung meron kang hindi gets, pwede mo namang i-confirm o ipa-update, no? Kitang-kita ko rito yung uhaw mo. Yung uhaw mo to gain more financial blessing, lumaki ang kita, lumaki ang
oportunidad, makahanap ng tamang trabaho. Kitang-kita ko yung lakas mo na kahit na minsan hindi mo na kaya o hindi ka sure pero gustong-gusto mong lumaban, gustong-gusto mong lumarga at hanapin yung kapalaran mo somewhere else. Kayo po ay pinapayuhan to step up. Especially when opportunities arises, kailangan talaga ready ka to do things at tumayo, lumaban. Tinan mo siya. Si Paige po ang kwento niya. Bata pa siya. Hindi siya marunong makipagyera. Hindi siya marunong humawak ng espada. Pero dahil nakikita niya na parang meron siyang kakaharapin na mga bagong adventure, kinuha niya yung espada at nag-aaral siya. So parang ganun ka din. Ready ka to accept or nakabantay sarado ka, nakaabang ka, na kapag dumating yung oportunidad, kukunin mo agad. At nandoon ka, ready ka to be adaptable, ready ka maging flexible, kung ano yung kinakailangan ma-achieve lang siya. Pero kayo pinapayuhan na wag mo daw puwersahin. Especially here, with the Page of Swords, sa Queen of Cups ka sa taas. Parang relax lang, nakaupo lang, taking care of the blessing. Ganun ka rin this time. Kung ano yung blessing na makukuha mo with this good news, alagaan mo lang. Pero wag mong puwersahin na maganap ang isang bagay. Do your best, pero don't force the outcome. Let it happen. Kung ano lang yung kaya mong gawin, yun ang gawin mo, and then let things flow, let things happen for you. Page of Swords, the Queen of Cups. Yes, it's all about your heart, your passion, what do you love, what do you want to do. Pagtaas mo rin dito, yung ganun din. Page of Cups, passion, love, giving your heart, your mind, your feelings sa isang bagay na gusto mong maganap sa buhay mo. Because this time po, Mars, the planet Mars, is entering Scorpio. So ano ibig sabihin yan? Mag-boost to ng passion mo, determination, mag-help to para ma-reach mo yung professional na gains mo from these challenges. Kaya kung ano man kakaharapin mo, dahil nandiyan ang puso at pagmamahal mo at passion mo, kaya mong abutin kahit ano. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Yes, gustong-gusto mo lumago ang kapirahan mo, lumago ang negosyo, magkaroon ng spotlight sa'yo, no? Na yung inaalagaan mo ay tatagal sa buhay mo. Kitang-kita ko yung determination mo to gain more and to have more. Especially po sa inyong finance, this month, according to your planetary alignment, meron po kayong unexpected gains. No? May darating. May talagang babaksak sa lap mo na pera na parang, ito na, biyaya o blessing or pagtaas ng sweldo o pagkakaroon ng better job. No, may darating talagang unexpected gains. Baka mamaya, yung iniisip mo na sideline, biglang lumaki yung kita, mga ganyan. Pero kayo po yung pinapayuhan to be careful in handling sa paghawak. Tingnan mo siya. Si Queen of Pentacles, hinahawakan niyang mabuti yung pentacle, inaalagaan niya, hindi niya hinahayaang malaglag o madumihan, talagang nakatutok siya doon. So, ganun dapat mong gawin. Pag dumating yung blessing o unexpected money, unexpected opportunity, make sure na aalagaan mo para tumagal, okay? Queen of Pentacles, the Five of Pentacles, yes. Nakita ko rito sa Mahaw, parang may alinlangan ka or nagududa ka sa kakayanan mo kung kaya mo bang palaguin to. Sa ma-view parang everyday pagkagising bago matulog may pangamba na ay naku baka bukas mawala, baka bukas numipis, baka bukas walang kita, no? Lahi kami pangamba ng negativity. So, payo sa'yo ng spirit guides mo, lagi mong gamitin yung positivity in your life. Saan ka ba magaling? Saan ka ba may advantage? Ano yung mga assets mo? Yun ang pamayanihin mo. Yun ang bigyan mo ng space sa buhay mo. Pero yung mga negatibo na hindi makakatulong, pag-aralan mo everyday na wag siyang isipin. Okay? Para ma-feel mo at pumasok sa life mo yung frequency and energy of manifestation. Nakita ko rito that your strength, yung mga experiences in the past na talagang makadurog puso na halos hindi mo nakayanan before pero kinaya mo ngayon, talagang survivor ka, gamitin mo lahat ng lesson doon para alagaan tong bagong blessing, okay? Especially in the area of what you need, you have the Page of Cups. Page of Cups, sinasabihan ka na learn to have fun, okay? Narinig ko dito na yes, nakafocus ka. Yes, inaalagaan mo yung blessing. Yes, gusto mo siyang lumaki, lumaganap, mag-grow. Pero kaakibat noon, dapat balance. Especially here, lumabas po si balance card, the Two of Pentacles. Kailangan binabalanse mo ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Hindi pwede na nakatutok ka lang sa isang bagay, paano naman yung iba. Para maging balanse at maalagaan mo lahat-lahat sa buhay mo, kung ano man po yung mahalaga sa buhay mo, make sure na you give equal attention. Okay? Kitang-kita ko yan dito. Equal attention and equal love and affection for everything na pinapangalagaan. Para walang mapabayaan na isa man dyan. No? Nakita ko talaga dito, seize the moment and enjoy the moment.
Narinig ko, be adventurous, be happy, be playful, no? If you want to have a lot of time with your loved ones, with your partner, with your kids, do more of that para makahinga ka, okay? Page of Cups, the Judgment card. Yes, pagkagising. Judgment card's all about you waking up in the reality na, ay, okay, oo nga, no? Kailangan ko naman magsaya. Baka na-realize mo, last 6 months ago ka pa nakapagbakasyon o nakapunta man lang na mall o nakabili ng damit o nakapanood ng sine. Kung ano yung mga dating ine-enjoy mo pero nakalimutan mo dahil nag-focus ka sa bagay na ito, okay lang yun. Saludo ako sa'yo. Pero ngayon, magigising ka talaga na parang, okay, now I need to also make time for myself, for my recreation, for my recharge, for my rest. Okay? Napakagandang time for you ito. Nakita ko rin dito na may realize mo na kapag masaya ka pala, mas magaan dalhin ang lahat. Hindi naman sinasabi na kapag nag-enjoy ka, lumabas-labas ka, pabaya ka na. Hindi eh. Paraan mo lang yun para mag-distress and also para hindi ka ma-burn out. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Two of Pentacles. Ang sabi ng yung spirit guides, learn to balance everything. Especially po, pag natutunan mong i-balance ang lahat, diyan magsimulang mag-transform ang buhay mo. Because, halimbawa, sa trabaho, ikaw yung job mo, typing job, no? Yung mga dokumento, pinapile up mo. Halimbawa lang, example lang to. And then, yung mga co-office mate mo, sa'yo binibigay lahat ng paperworks. Kahit trabaho naman nila yon. Pero ikaw kasi nasanay ka na, sige ako na, okay lang. Sige ako na. Tanggap ka ng tanggap. To the point na, hindi mo na kayang bitbitin. So, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, learn to balance things out. Kung ano yung mga bagay na hindi mo na kayang bitbitin, wag mo nang bitbitin, wag mo nang tanggapin. Matuto kang humindi, matuto kang mag-reject, and matuto kang magpaliwanag na sobrang busy na po ako, punong-puno na po yung kamay ko, so sorry, hindi ko na po maasikaso yan. Learn to say no, okay? Especially here, para sa mga bagay na pinaghahandaan mo. Kitang-kita ko yan na importante, balanse ang buhay mo this time, o kaya mga anak, o kaya pamilya, o kaya ipon, o kaya sarili, o kaya trabaho, para yung darating na good news, mahawakan mo pa siya. Kasi kung punong-puno ka na, paano mo hahawakan tong bagong blessing? Okay? Especially here, mahal na mahal mo to, gustong-gusto mo to, very, very passionate ka. Kaya kung punong-puno ka this time sa mga daladalahin mo responsibilidad at pinapasok mo pa ito, baka mamaya yung passion mo ay mauwi sa pagod, mauwi sa burnout. Kaya this time around, let go of something na hindi na makakatulong, let go of something na hindi na pwede sa'yo para pagpasok nito, kayang-kaya mo po siyang panghawakan. Okay? Two of Pentacles, the Three of Wands. Yes, darating talaga siya. Sabi rito, yung darating, yung darating na bagong blessing o bagong opportunity na matagal mo ring hinintay, matagal mo ring pinagtsagaan at winish, sabi rito kailangan talaga ready ka to conquer that. You have the power to step up and get the opportunity when it comes. Narinig ko rin dito na para talihin mong okay ka. Physically, mentally, your finance is okay. Panahon na to para talagang maging handa in any possible outcome para pag dumating yung blessing, hindi ka maghihintay ng maraming oras o tetenga pa. No? Nakita ko rin talaga dito na ngayon pa lang pag-aralan na. Kung ano man itong hinihintay mo na meron kang garantiya or meron kang feeling na talagang makukuha mo siya, pag-aralan mo na daw ngayon pa lamang para pag dumating wala masyadong delay. Okay? Halimbawa, naghihintay ka ng job papuntang Thailand. So pag-aralan mo na lahat ng pwede mong aralin tungkol sa Thailand, tungkol sa trabaho mo para pag dumating, ready ka na to take action, to accept that, and smooth sailing, kumbaga, yung journey mo. In the area of your near future, you have the Two of Swords. Two of Swords all about you having clarity sa mga pipiliin mo, sa mga i-consider mo. No? Marami kang mga bagay na gustong gawin, pero some of you takot humakbang. Because maybe takot ka sa responsibilidad, takot ka sa takot ka na baka mag-fail ka and then sisihin ka. Or for others, nahatakot ka na baka mapatunayan mo na tama sila sa pangabash nila. No? And you don't want that to happen. Sa ka-protekta mo sa sarili mo, hindi ka na umaandar. Okay? Wala kang growth because of that over-protection mo sa sarili mo. So if you want to grow, if you want to have something more, you should be ready to be decisive. Magkaroon ka ng konkretong desisyon at magkaroon ka ng tapang to do that. Okay? Your spirit guides are telling you that
before kumilos, kailangan mo munang pakinggan ang intuition mo. Where your passion at, okay? Queen of Cups all about passion, love, following your heart, following your intuition. Kasi kung wala kang amor dyan, bakit mo pipiliin yan? Kung napipilitan ka lang, bibitawan mo rin yan in the near future kasi mawawalan ka ng gana. So ngayon, narinig ko rito, if you follow your intuition, kung saan ka talaga, alam mo yun, kahit na dalhin ka ng panahon o ng hangin, yun pa rin ang gusto mo. So that is your intuition telling you, yes, that is the right decision. Okay? Two of Swords, Two of Cups. Wow, tatlong two na to. Two of Pentacles, Two of Swords, and Two of Cups. Talagang yung higher self mo may gustong ipagawa sa'yo sa lupa. Kaya parang minsan siguro napapaisip ka, bakit ko ba to gusto? Bakit ko ba gustong puntahan yan? Bakit ba ito naging decision ko? Kahit na parang hindi sure pero maluwag sa damdamin mo, that is your higher self giving you the assurance na tama yun. Two, it's all about alignment. Kung ano yung talaga yung plano sa'yo sa langit, ginagawa mo sa lupa. Kaya ngayon, nakita ko yung kaparatagan sa puso mo na, yes, siguro nga destined ito. So, I will just follow it. And don't force things. Kung ano lang gagawin mo lang, pero wag mong puwersahin, wag mong kontrolin, let it happen. Because protektado ka naman ng higher self mo, okay? Two of Swords, Two of Cups. May mga decision ka daw na kailangang gawin tungkol sa mga ugnayan, partnership, kontrata, negotiation, or agreement. Either this conversation na kailangan nyo mag-meet in the middle, parang meron siyang ino-offer sa'yo na parang hindi ka pa ready to accept. Kitang-kita ko yan dito. Because maybe, katabi niya here, the moon card, nalilito ka pa. So, wala ka pa dun sa right mindset na parang kukunin ko ba o hindi, aatras ba ako o susulong, aabante ba ako o hindi. So, marami kang paiba-iba ng iniisip. And nakasayang na yung oras dun sa conversation. Nakita ko yan. So, narinig ko rito, baka masayang, baka umalpas, baka mapunta sa iba. So, ngayon, narinig ko na you need to make up your mind. So, kailangan mo talaga ng clarity. So, you need to ask other people sa payo nila, sa tulong nila para makatulong sa'yo moving forward. Kung medyo litong-lito ka pa, then don't commit. Okay? Kung talagang hindi ka pa makapag-decide, huwag ka magbigay ng sagot or opinion or huwag ka magpaasa, kumbaga. Yun yung narinig ko eh. Huwag ka magpaasa sa taong ito. Nakausap mo, whether sa trabaho to, sa career, sa negosyo, sa pera, or karelasyon. Make sure na you're on the same page at naiintindihan niya o gets niya na medyo confused ka pa at nag-iisip ka pa para mabigyan ka rin ng time. So ngayon, mag-isip muna ng mag-igay bago sumagot sa taong ito o sa agreement na ito. Okay? In the area of your challenge for the month, you have self-reflection. Looking inward helps you see what to improve to make better choices, awareness, and improvement. Yes, kapag nakilala mo na yung buong pagkatao mo at kung ano yung mga bagay na gusto at ayaw, kung ano yung mga bagay na kailangan labanan, yung mga dark aspect ng buhay mo, pag naharap mo na yan, and you see kung saan ka dapat mag-improve, magiging madali sa'yo ang next big step mo. Now, the message spirit awakening. Yes, awakening here with a judgment card. Sit with your shadows. It's the way to enlightenment, intuition, spirituality. Yes, nagigising na yung diwa mo, nagigising na yung kaluluwa mo, yung intuition mo para patungo sa tamang landas, which is good for you. Kung ano man yung mga malalabo, lumiliwanag na. In your challenge, you have the Six of Cups. Kayo po yung pinapayuhan to work with younger people, younger colleagues. Kung kayo po ay medyo senior or sa trabaho o sa pamilya, medyo may edad ka sa kanila. So kung medyo may mga newcomers, may mga bagong salta na mga bagong empleyado, bagong mga great minds, pero halimbawa mas mataas ang pwesto nila sa'yo. So parang learn to work with them. Maybe because they will enlighten you. They will give you new perspective sa mga bagay-bagay. Nakita ko rito na when you work with younger people, para makikita mo yung sarili mo sa kanila, and then doon makukuha mo yung mauunawaan mo sila. You will put your shoes to them. Parang makaka-relate ka na, kumbaga. So, bubukas din yung pananaw mo sa ibang bagay na parang, yan na pala iniisip ng mga kabataan ngayon. Yan na pala yung paraan nila. So, ngayon parang nag-a-adapt ka. Nag-a-update, kumbaga, yung isip mo, yung pananaw mo, yung knowledge mo, and then sasabay ka sa mga sa uso ngayon at saka sa kung anong ginagawa ng mga younger colleagues mo and younger people in your circle. And that will help you tremendously. Kasi malalaman mo yung secret nila kung bakit sila successful o bakit gumagana sa kanila. Mag-a-adapt ka doon. So, working with them will help you upgrade. Okay? Nakita ko rin dito,
learn to talk. I don't know why. Meron ka bang kasamaan ng loob o medyo friction with a friend, with a kapatid, with anak? No, parang merong hindi pagkakaunawaan na ngayon ang payo sa'yo, talk to them, reconcile with them, maging, narinig ko, maging mapagkumbaba, babaan ng ego, and then be playful again. Masyado ka daw seryoso kasi, Leo, when it comes to the things na kinakaharap mo. To the point na lagi kang may friction with other people, especially sa mga taong medyo mas bata sa'yo. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, learn to relax, learn to be open, to be more patient, at isipin mo na kung meron kang alam, meron din sila. Kaya dapat mas bukas ka sa kanila, okay? The Six of Cups, the Ace of Cups, yes. Ace of Cups all about your heart, no? Paano mo daw ma-share ang puso mo sa iba kung kulang yan. Kaya make sure punuin mo ang cup mo. Ibig sabihin dapat lagi kang masaya, recharged, happy, full of positivity para ma-share mo din yun sa ibang tao. Lalo't higit sa mga anak mo, sa younger colleagues, younger co-workers, younger friends, no? Para mag-meet kayo in the middle, magkaunawaan. Sabi ko nga kanina, kung merong kayong hindi kabate o meron kayong medyo ka-friction, panahon na para mag-reach out and give your whole heart authentic apology or magkaroon na kayo ng reconciliation. Kitang-kita ko rito yung good ugnayan. So ngayong buwan na ito, kayo po yung pinapayuhan na magkaroon na solid at saka maayos na relationship with the people around you. Okay? In the area of your fortune, you have rejuvenating rain, clear the past, and heal the present. Yes, kung ano man yung mga nasa past, especially here with the Six of Cups, paghilumi na yan. Tapusin na yung mga away, sigalot, problema, and learn to meet in the middle. Para yung present time mo, hindi maapektuhan ng past. You also have protected by angels. Yes, you are cherished by angels, especially Archangel Archangel Raphael is here, telling you na protektado ka, ligtas ka, okay ka. So, you don't need to worry. Archangel Gabriel pala. I'm sorry. So, meron kang angel guides dito sa buhay mo na pinoprotektahan ka. So, congrats po. Pasalamatan natin ang angel guide mo, protecting you and guiding you this time. In the area of your fortune, you have the moon card. So, ngayon, nakita ko rito that your intuition will guide you sa mga bagay na mahirap. Okay? Nakita ko the end of a struggle. I don't know why. Parang malapit nang matapos yung pinaghihirapan mo. Meron ka bang pinapagawang bahay? Meron ka bang binabayaran? Or hinuhulugan? Marami na daw matapos yan. You're already sa dulo ng laban na ito. Kaya kung alam mo sa sarili mo na kailangan ko pang lumaban, kailangan ko pang gawin, kailangan ko pang umaksyon or step up, go push. Because nakita ko na your hard work will give you a good outcome. Just listen to your intuition, ha? Yung intuition mo magtuturo sa yung tamang landas. Alam ko na hindi mo susukuan yung tinatawag na intuition mo na wag sukuan. So, if you feel like this is something promising for you, fight for it. Nakita ko rin dito na kung may mga questions ka, may mga lihim na parang gusto mong malaman, may mga bagay ka na gusto mong malinawan, magaganap din this time. The answers will come. Okay? The moon card, the Hierophant. Yes, higher knowing ito. Nakita ko na talagang if you need advice, if you need clarity for your endeavors sa nilalakaran mo, sa gagawin mo, halimbawa, meron ka lalakaring papeles, so you will find other people na may kinalaman sa mga papeles na yan para tulungan ka na makompleto at malaman mo talaga yung tamang paraan to complete those papeles. Parang ganon. So, if you want to have a solid, legit na answer sa mga kinakaharap mong unclear things, a mentor, someone who is very, very accomplished, maalam, matalino, marunong, na may kinalaman dyan sa question mo, makatulong sa'yo. At sila yung bibigay sa'yo ng daan para makita mo yung liwanag sa mga madilim na parteng yan. So, accept payo, accept advices, maging bukas ang tenga, maging humble enough to listen and to integrate yung sasabihin nila sa'yo para makatulong, okay? In the area of your divine messages, unang-una, you have luck is on your side. Maswerte ka this time. So congrats po. Another message, you have step out of your comfort zone. Yes, kung mawala ka daw sa nakasanayan mo mundo, maging open ka for the future. Putulin mo na yung tali na kumakadena sa'yo sa mga maling practice, maling paniniwala, maling aksyon, maling diskarte. Ngayon, maging bukas ka sa bago because that will lead you to a brand new beginning. In your divine messages, you have the Seven of Pentacles here. Seven of Pentacles, sinasabi rito na ayon sa yung spirit guides, consider saving for rainy days. Okay?
May mga bagay kang inihintay at binubuo at kinokolekta. Sabi rito ng spirit guides mo, when a time comes, makapakinabangan mo rin to. Kaya kung kailangan mag-ipon, mag-ipon, okay? Yan po ang payo sa inyo ng yung spirit guides. Ipon, ipon, ipon. Para kapag umuulan, kapag hindi makalabas, o pag medyo binabagyo ang buhay mo, eh meron kang madudukot. Okay? Wag mo daw munang galawin. Porque narinig ko, porque nagbunga na ginagalaw mo na agad, pinipitas mo na agad. Sometimes, just let it be ripe there. Para pag kinakailangan mo na talaga, madudukot mo siya, mapipitas mo. So, save up para sa mga bagay na importante. Seven of Pentacles, you have the Knight of Wands. Yes, Knight of Wands all about your passion, your adaptability, your determination, no? Kung kayo po determined to fight for things, eto na yung hinihintay mo, darating na yan. Narinig ko dito na huwag ka daw maiinip. I don't know why. Parang meron ka kasing hinihintay na para bagang nawawala na yung kumpiyansa mo, nawawala na yung amor mo, nawawala na yung energy mo or hope sa puso mo na ilaban to. Pero nakita ko rito that your hard work and your patience will pay off. Kaya lang ngayon payo sa'yo, continue saving up. Okay? Hindi pwedeng laban o sugod na sugod para sa isang bagay na hindi ka nag-iipon. Sometimes, you need to really conserve at huwag palabas lagi. Palabas yung resources, yung pera, yung ginagawa just because you want to be happy. Okay? Use your passion wisely. Kailangan passionate ka sa mga bagay na long term. Hindi lang para sa ngayon, hindi lang para sa next month, kailangan pang matagalan. Okay? Passionate ka dapat sa mga bagay na mahalaga. Ang outcome mo yan, but first, bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, acts, forces working against you. Yes, meron daw mga bagay o tao talaga may friction, panahon na para plansyahin or iwasan. Now, the message, you have courage. A journey either physical or mental. Yes, meron ka ito pagbabiyahe this time. Baka babiyahe ka ng papunta sa ibang lugar o mag-a-apply ka or mag-audition ka or may lalakarin kang papeles. So, this journey will really help you moving forward. Now, the message of tower, solid foundation, success with effort. Yes, ngayon unti-unti mo na nabibuild yung tower mo, yung empire mo. So, sipagan mo pa daw. Another message, you have kite, vacation. Yes, magbakasyon daw parang dalian para makahinga. Or, you have younger man. Yes, talagang mga bagets to sa buhay mo. Kailangan mo daw unawain, maging pasensyoso, matuto sa kanila. Huwag mo isipin na porque mas matanda ka, ikaw na yung mas matalino, mas magaling, mas may final say. Sometimes, you need also to listen to them to get a fresh perspective o makabagong pananaw sa buhay na maaring makatulong sa'yo. Now, the message of coins, money will be coming to you. Yes, may pera ka this time. Congrats. Ang outcome mo for October, pera and career, you have the Five of Pentacles. Dalawang beses lumabas ang Five of Pentacles. 5-5 is all about change. May mga kailangan ka talagang baguhin sa buhay mo to get good opportunities, to get good outcome, and to get to the things na talagang hinahangad mo. Kung kailangan mo matuto sa ibang tao, yun ang change na hinahangad mo. Yun ang change na kailangan mo gawin. Kung may payong darating, i-accept mo yan, i-apply mo sa buhay mo para magbago yung growth. Okay? Yung Five of Pentacles in your outcome, nakita ko rito, makakalagpas ka talaga doon sa bigat. Makakalagpas ka na doon sa struggle mo. Dahil, matututunan mo na this time to be open and to use your advantage in your advantage. May mga asset ka this time Magaling ka sa ganito, magaling ka sa ganyan, marunong ka mag-sales talk, marunong kang maglaba halimbawa, marunong kang magbenta, magaling ka sa math. Kung saan ka magaling, mahagamit mo yan paabante sa'yo. So use that in your advantage. Kung magaling ka magluto, baka pwedeng magluto ka ng karinderya sa harap ng bahay, makakatulong din yan. Magaling ka mag-sales talk, pwede kang online seller. Mga ganyan, mga bagay na alam mong kayang-kaya mo pero yun pala magdudulot sa iyo ng kaperahan. Halimbawa, magaling ka sa tutorial, pwede ka mag-YouTube, mga ganun. So, use your advantage in your advantage. The Five of Pentacles, the Nine of Cups. Wow! Alam mo na, Leo, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumabas si Nine of Cups, time na to for you to make a wish. So, close your eyes right now. Concentrate and make a wish. Because your spirit guides and angel guides are feeling the frequency and energy of your prayer para mabilis yung mapalangit at matupad. Because Nine of Cups here, garantiyang matutupad ang wish mo. So kung medyo mahaba-haba yung prayer mo, pwede mo i-pause ang video, balik ka sa akin after that prayer. So, Nine of Cups clarifying the Five of Pentacles. Nakita ko rito, makakalagpas ka na doon sa unos na pinagdusahan mo ito nakaraan. Nakita ko, meron kang wish na matutupad, pero kaakibat nun, kailangan talaga
tulungan mo ang sarili mo na maabot yon. Hindi to darating ng biglaang ganyan. You need to show the universe, kay God, sa heavens, na ikaw ay handang tanggapin yung blessing at may power ka to maintain this blessing. Kasi marami sa atin nag-wish na sana magkaroon ako ng ganito, sana magkaroon ako ng ganyan, pero pag dumating, ayun, pinabayaan. Kasi hindi pala siya ready to accept that blessing. So ngayon, kailangang ihanda ang sarili, itaas ang noo, and be brave again, lumaban ulit sa buhay because what you're wishing for is here. Kaya be ready, be excited, it will come to you this time, okay? So Leo, that is your October pera and career reading. Saan po kayo nakarelate dito? Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.